So yan mga kois, what's up and Happy New Year. So ito mga kois, first vlog natin na tutorial is about sa maintenance ng motor ko, no, yung TMX natin. Ito basic lang. So pag change oil ng ating TMX 125, although may vlog na akong ganito, pero ito meron ako ditong idadagdag. So una yung basic na gagawin, syempre paandarin yung motor, and then palamigin ng konti, 3 minutes na andar, palamigin, then tapos sukatin nyo yung ating oil level. Check nyo kung ayos pa yung kulay, kung nababawasan ba or hindi, para alam nyo rin yung condition ng ating motor. Yan, na-post pa sa camera, nag-camera ng cameraman. So pagtanggal nyo ng dipstick, gamit tayo ng 17mm para sa ating drain bolt. Yan, 17mm. So discard nyo kung ano yung gusto nyo gamitin mga boys. Pasensya na mga boys dahil medyo layo ng pagitan ng pag-vlog natin, ano. So mag-comment kayo ng mga gusto nyong malaman about sa TMX. Iba-vlog ko yan. So once na napaturo natin, syempre lagi yung ating drain washer, papalitan natin yan mga boys. Huwag nyo kakalimutan. Yan ang mura lang yan, 20 pesos lang yan. Original na. And then linisin natin yung ating drain bolt. Yan, meron tayong basahan. Pwede kung wala kayong panghangin, gasolina. Pwede nyo yang gamitan ng gasolina. And then syempre pagkatapos nya na pagkalinis nyo ng ating drain bolt, hayaan nyo lang na tumulo. So kung hanggang saan lang yung pinaka wala nang tumutulo, pwede nyo nang takpan ulit yan, ano. So ito yung TMX ko nga pala is 3 months. Siguro 3 months na mahigit na hindi ko na-change oil. And nararamdaman ko medyo maganit na yung takbo niya, yung andar niya pag kinakambyo. So sa pag-change oil, mararamdaman niyo yan mga kois sa takbo ng motor nyo kung talagang kailangan ng change oil, no. Pero na lang kung yung motor nyo is may usok na, nagbabawas ng langis. So huwag nyo papatagalin ng ganun katagal, no. And then, isa pa nga pala mga kois, yung ating TMX, naputol na yung ating speedometer cable. Kaya, nag-alala na rin ako dahil baka madami na yung tinatakbo natin. Kasi minsan, yung natin, change oil, huwag nyo ibase sa buwan. So, dun sa tinakbo natin, sa kilometer reading. Ang change oil pa na natin mga kois, palit ng langis is 4,000 km pwede kayo magpalit. Pero dapat every 1K kilometer is chinecheck nyo yung motor nyo kung nagbabawas na ng langis. And then pagkita nyo sa dipstick nabawasan na, pwede kayong mag-add or magbanto. And then pag nag 4K kilometer na, i-replace nyo na yung langis natin. And then yung ating bagong washer, yun po yung code, 20 pesos lang yan, napakamura lang. So wag na kayong manghinayang magpalit ng washer para iwas tulo. Sealing washer kasi yan mga boys, alloy. And then 17mm ulit na pangkalas or panghigpit. At gagamit tayo ng torque wrench mga boys. Torque wrench para sa ating drain bolt. So ating drain bolt is 24 Newton meter. Sa inyo palang torque wrench ko na gagamitin is ilalagay ko yung link sa description ng video natin, yan. Kung saan kayo makakabili at kung magkano yan. Napakamura lang yan mga kois at madali lang siyang gamitin. Tapos matibay pa. So magsiset tayo ng 24 Newton meter. And then mga kois, sa next vlog natin, tuturo ko sa inyo kung paano natin malalaman kung may tama na yung clutch housing natin. Sa tunog lang yon. So iba't ibang klaseng tunog. Madedetermine nyo na kung yung clutch housing natin is uga na. And then ano ba yung effect nun sa ating TMX. And then pasensya na rin kayo mga kois dahil yung ating motor is medyo madumi. Alam nyo naman nung December medyo nag-uulan, maputik. Tapos nagpalit pa kami nung kagrupo ko na taga San Pablo na TMX, ginamit din niya. So yun naman malaga sa motor yun, ano. Yun yung binalag ko na nakaraan, yung maingay. And then after nyan mga boys, syempre, gamit tayo ng Honda oil.
Pag po tayo nag-change oil is 900 ml lang po yung ating isasalin. Ito naman yung embudo, napakahaba ng nguso. And then nga pala, pag may mga kayo, torotot, pwede nyo gamitin yung embudo. Huwag nyo itapon yung mga torotot ng mga anak nyo. Noong New Year, mas maganda yun, embudo, mahaba yung nguso na malalim. So Honda Pro Gold 10W30, sa mga nagtatanong, yan po yung ginagamit ko sa aking motor. Sa simula po nung naging motor ko yan, malapit na siyang mag 10 years, sa July 10 years na yan. So yun laging ginagamit ko. At napakalinis po sa makina. Malinis sa makina and maganda rin yung performance niya, no? So, sa mga tricycle naman, may sidecar, pwede nyo pang gamitin yung kulay red. 10W40, mas malapot po siya ng konti. Para pag sa maghapong biyahe, hindi agad siya lumabnaw. So, kung nakasingle lang naman yung motor nyo, hindi masyadong persado, ito yung ginagamit natin, yung 10W30 na gold. Yan po is 270 pesos. Kung gusto nyo bumili ng mga legit na ganyan, iwas po tayo sa fake. Bumili po tayo sa mga kasa ng Honda. Sa 3S shop po ng Honda. And then yung mga guys, pagkasala nyo ng langis, sukatin nyo kung tama na yung nailagay nyo, tama na yung level. Pero dahil may sukatan naman yung ating bote, okay na yan. And then meron pa ako sa inyo ituturo mga guys, isa pa. About dun sa ating dipstick. So wag nyo basta-basta hihigpitan yung ating dipstick. Kasi yung iba, pagkaka-change oil, yung langis nagmo-moist, tumatagas. Lagyan nyo ng oil yung o-ring. Dipstick natin may o-ring yan. So, kailangan basahin nyo siya ng oil. So, bakit ko binasaan ng oil yan? Pag hinigpit natin yan, smooth yung ikot niya. Hindi siya magtitwist. Kasi pag hindi nyo nalagyan ng langis yan, tinuyo nyo pa, nilinis nyo pa, at pinihit nyo, napasobra yung hapit nyo, nagtitwist po yan. Kaya nagpe-penetrate po yung tubig, or lumalabas po yung oil natin. So yun lang mga guys, napaka basic lang, papaandarin na natin yan. And then, Happy New Year po sa inyong lahat. Ride safe always.